Himalayas at Karakoram ang nasa hilaga nito, samantalang pinalilibutan ito ng Arabian Sea sa kanluran, Indian Ocean sa katimugan, at Bay of Bengal sa silangan. So ang kultural naman ng kabias ng Indus ay tulad ng ibang kontinente, sa sarili ang gamit sarili ito. May samot sari. Mga uri. Iba't ibang uri. So, again, cultural ng kabias ng Indus, ito ay tulad ng ibang kontinente, samot sarili ang gamit sarili ito. So, pagkamat ang rehiyong ito ay hiniwalay ng mga kapanibutan sa ilaga, nakararanas din ito ng mga pagsalakay at pandarayuhan. So anong gayapon sila? Open gayapon sila para lusubon ng mga pandarayuhan. Nakapapasok ang mga tao sa mga daan ng tulad ng Khyber Pass sa hilagang kanluran, dala ang kanilang sariling wika at tradisyon na nagpayaman sa kulturang Indian. Ma'am, nanyog kasi din this. Ha? So, gana mo ito sa tweet basta siya yung story kay Hindi siya na May isang malot, ma'am. Nakapartos ka, ma'am. wala kay pagtutubo ko yun dito sa Matay. O, di. Dili na, ma'am. Mati ma'am, pasa. Ya, nalit, nalit, nalit. Pwesta, ma'am. Late na. May udang po makahilos. Birthday ka, ma'am. Ma'am. Nalumos. Okay, sinasabing mahirap na lubusang mabatid ang sanawang kasaysayan at kultura. So nakahukay ang mga arkeologo ng mga kasangkapang ginamit ng mga ninuno. Subalit hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin naunawaan ng mga eskolar ang mga ninuno ng pagsulat ng sinaunang kabiyasan ng India. Okay, so sa bias ng Indus, ang mga arkeologo ay nakahukay sila ng naiwang sistema ng pagsulat. Okay, so amoy niyan nila ng hukay. Ma'am, pakita lang. Okay. So ito ang sistema ng pagsulat sa panahong kabias ng Indus. Ang ilatagamit na sistema ng pagsulat ay ang pictogram. Okay. So picture nila kuan instead of mga letters, no? Okay, so this one. Amoy nila sistema ng pagsulat. Sa ato, kung sa ato pa kayo mga letra man yun. Sa ila, pinaagi sa pag-drawing. No? Lisod. Drawing pictures. Okay. So, hapon ko na po man, sa kasalukuyan, kaya sila kabayo kung always sasabot ang image o ng picture. No? So, sa kasalukuyan, hindi pa rin nauunawaan ng mga eskolar ang mga naiwang sistema ng pagsulat ng sinawag ng kabiyasan ng India. So, ang mga lungsod ng Harappa at Mohenjo-daro sa lambak ng Indus, ang pinakabagong class ng mga sinaunang sentrong kabiyasan sa kasalukuyang panahon. Again, ang mga lungsod ng Harappa at Mohenjo-daro sa lambak ng Indus, ang pinakabagong class ng mga sinaunang sentrong kabiyasan sa kasalukuyang panahon. Natagpuan ng mga arkeologo ang mga dalawang lungsod noong sa 1920 ang mga lugar na ito. So, gayon din, ang mga lipunan na buo nito ay kasabay halos ng pagsisimula ng Sumer noong 3,000 So, mas malawak ang lupain sa Indus kung ihahambing sa sinaunang Egypt at Mesopotamia. So, mas malawak ang lupain ng Indus kung ihahambing sa sinaunang Egypt
Egypt at Mesopotamia. No? So mas lako ang kalupaan ng Indus kaysa Egypt at Mesopotamia. So sakop nito ang malaking bahagi ng hilagang kanluran ng dating India at ang kinaroroonan ng lupaing Pakistan sa kasalukuyan. Ang malungsod na ito ay nagsimulang humina at bumagsak noong ikalawang milenyo BCE. Sa kasalukuyan, tinatayang mahigit 1,000 lungsod at pamayanan ang matatagpuan dito, particular sa rehiyon ng Indus River sa Pakistan. Nagsimula ang kabitan sa India sa paligid ng Indus River. So this is the Indus River. Ang tuktok ng kabundukang Himalaya ay nababalot ng makapal na yelo at nagmumula sa nagmumunaw na yelo ang tubig na dumadaloy sa Indus River na may habang 2,700 kilometro or 1,800 milya at bumabagta sa Kashmir patungong kapatagan ng Pakistan. Again, ang tuktok ng kabundukang Himalaya ay nababalot ng makapal na yelo. So, at nagmumula sa natutunaw na yelo kuno, so, ato ni dyan natunaw na ice, so, mahimo man nato ng tubig. Diba? So, pag mapuno na ang river, sumuapaw ang river. Diba? Muapaw ang tubig. So, ang tuktok ng kabundukang Himalaya ay nababalot ng makapal na yelo at nagmumula sa natutunaw na yelo ang tubig na dumadaloy sa Indus River na may habang 2,700 kilometro. At bumabagta sa Kashmir patungong kapatagan ng Pakistan. Katulad sa Mesopotamia, ang pagkakaroon ng matabang lupa ay naging mahalaga sa pagsisimula ng mga lipunan at estado sa sinaunang India. Okay? So again, katulad sa Mesopotamia, ang pagkakaroon ng matabang lupa ay naging mahalaga sa Naghapon niya ng pagsisimula dadyo. ng mga lipunan at estado sa sinaunang India. Pagitan ng Hunyo at Setyembre bawat taon, ang pag-apaw ng ilog ay nagdudulot ng pataba sa lupa at nagbibigay daan upang malinang ang lupain. So every year, sa buwan ng Hunyo at Setyembre, no? Ito ay ito ay ang mga tubig sa ilog, ito ay umaapaw. Umaapaw ang mga tubig sa ilog at ito ay nagdudulot ng pataba sa lupa at nagbibigay ng daan upang malinang ang lupain. So kung dili mo apaw ang tubig ikan sa ilog, no? So ato dito na area, dili ato si Jama, tamnan, dili matubigan. It's because may tubig na mo daloy. No? So mahimo ra dito na area na disyerto. Okay? So dahil na ang pamayanan ang nananahan sa lambak ng Indus sa pagsapit ng 3,000 BCE, karamihan sa mga ito ay maliliit. Dira ka na po mag-quadration na po. Okay, prepare 1/2 plus divide. Sige na. Prepare 1/2 plus divide. Mukhang na ba siya? Yung? Naman. Prepare 1/2 plus divide. Suko na yun.
Pwede po sa bato. Ano mapagmagana na magkuha na po? Storytelling. Number 1, identification. Doon, sir, naman kung makita po man magpilingi, mas gamay na nalingi. So, siyon ko ito itong papel. Pagawas ko ito. Okay, number 1. Doon lang mapulingi gamay. Kanabi na ka muna nito. At bati ha. Tapos kung ano na ka. Bantay sila ha. Panutan. Okay, Friday. Get ready. Group 2. Okay, question number 1. Ito ang tumutukoy sa organisadong pamumuhay ng tao na may sariling kultura at pamahalaan. Or ito ay tumutukoy sa maunlad na pamumuhay at organisadong lipunan. Bingi. Face to the board. Huwag mag-side view. Next, number 2. Ang kabihasnang umunlad sa pagitan ng ilog Tigris at Euphrates. Anong kabihasnan ang umunlad sa pagitan ng ilog Tigris at Euphrates? Next, number 3. Ang tawag sa sistemang pagsulat ng mga Sumerian. May duha ito ka materials. Ito ay ang stylus at clay. Ano man ito tawag sa mga Sumerian na itong sistema ng pagsulat na ito ay ginagamitan ng stylus and clay. Next, number 4. Ang kabihasnang umunlad sa paligid ng ilog Nile. Nile River. Pili naman dito sa mga 5 na kabihasnan. Naman kapit inisi, ilog Nile River. Hindi naman ba gusto na mag-yaw-yaw pa ko, diretso na quiz. Next, number 5. Ang sinaunang kabihasnan kilala sa paggamit ng pictograph. Na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nila alam kung ano ang ibig sabihin ng kanilang nahukay. So, nakita ganina na may may larawan na trabaho mga panagin ng mga kalimaw. Okay, next. So, habang na ito sila dapit na kabihasnan. Next. Ang bilis naman. Number 6. Okay. Sa number 6, lingi. Isa pa kalingi. Ano ang pangunahing, so this is multiple choice. No erasure of answer ha. Number 6. Ano ang pangunahing dahilan kung bakit umusbong ang mga sinaunang kabihasnan malapit sa ilog? So I will read the question once and so with the choices. A. Para sa transportasyon lamang. B. Dahil sa matabang lupa at tubig. C. Para sa pagmimina. Or letter D. Dahil malamig ang klima. Last warning. People at the back. Sige, pasara ka to twice. Ano ang pangunahing dahilan kung bakit umusbong ang mga sinaunang kabihasnan malapit sa ilog?
A. Para sa transportasyon lamang. B. Dahil sa matabang lupa at tubig. C. Para sa pagmimina. Letter D. Dahil malamig ang tubig. Number 7. Alin sa sumusunod ang ambag ng mga Sumerian? Again, alin sa mga sumusunod ang ambag ng Sumerian? A. Pyramid. B. Cuneiform. C. Great Wall. Letter D. Papel. Alin sa mga sumusunod ang ambag ng mga Sumerian? A. Pyramid. B. Cuneiform. C. Great Wall. Letter D. Papel. Number 8. Sino ang pinuno ng Babylon na gumawa ng kauna-unahang kalipunan ng batas? Sino ang pinuno ng Babylon na gumawa ng kauna-unahang kalipunan ng batas? A. Julius Caesar. B. Hammurabi. C. Alexander the Great. Letter D. Ramses II. A. Julius Caesar. B. Hammurabi. C. Alexander the Great. Letter D. Ramses II. Number 9. Ano ang tawag sa sinaunang pagsulat ng mga Egyptian? Ano ang tawag sa sinaunang pagsulat ng mga Egyptian? A. Alphabet. B. Cuneiform. C. Hieroglyphics. D. Calligraphy. A. Alphabet. B. Cuneiform. C. Hieroglyphics. Letter D. Calligraphy. Number 11. Ano ang tawag sa ilog na Mount Glory? 10. Aling kabihasnan ang kilala sa pagtatayo ng Great Wall? Aling kabihasnan ang kilala sa pagtatayo ng Great Wall? A. India. B. China. C. Mesopotamia. D. Egypt. A. India. B. China. C. Mesopotamia. Letter D. Egypt. 11. Ano ang tawag sa ilog na mahalaga sa kabihas ng Indian? A. Nile.